mo. Ay, wait, sorry, bali-bali. O, ito. Attorney Claire Castro, kinesyon si Pulong Duterte. Kanino ka ba, Pilipinas o China? Ay, maganda to. Maganda to. O, sige. Basta di sigurado. Sa Shopee Mall, guaranteed authentic. Sigurado sa Shopee Mall. Maganda to. With FWD Insurance, Pasok, mga pro-China. my way. Pasok, pro-China. Itong usapin na to na binabanggit ni Barsaga na ang Coast Guard ay dapat i-abolish ay may kaugnayan dito naman sa pananalitang binitawan ni Congressman Pulong Duterte. Oh, may editing na si attorney ay nagsalita siya at criticize niya strongly ang posisyon ng Armed Forces of the Philippines na kung saan pinopromote nga itong modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Maganda naman yun, partner, di ba, attorney, magkakaroon ng modernization? Yes, oo. At pinabibilis nga ang modernisasyon na yan. Kailangan sapagkat alam naman ng ating mga kababayan na nitong mga nakalipas na taon, lalong-lalo na noong 2016 to 2022 ay doon sakupin na nga ang parte ng West Philippine Sea natin, pati yung exclusive economic zone ay halos hindi na papasukin ng ating mga mangingisda upang magkaroon ng pangkabuhayan. Correct, sa sarili nating sa sarili nating teritoryo. Yung territorial sea natin, yung exclusive economic zone ay pinapasok na nila. Hanggang Zambales nga nakarating, hanggang Palawan pumapasok. So, kinakailangan ngayon ng Department of the Government to strengthen, modernize the Armed Forces of the Philippines. And this act of the AFP and our government is not for the purpose of aggressive war, but this is for the purpose of defending our country and protecting our sovereignty. And masigit ko dun, partner, during the ASEAN meeting with the President, isa yan sa kanyang pinunto din sa mga leaders na atin. Atin yung parte na yan ng West Philippines na yan. Binarangan ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap-harap mismo ng China yung representative ng China doon sa summit na yon, Asian Summit. Putragis, wala yung aggressive ng China, putragis, napahiya tuloy. Napahiya yung mga China doon. Harap-harapan pinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa, mga kabsat. Pero yung kabila, naku po, itong si Pulong, hindi niya kaya. Pati kahit si Sara, hindi niya kaya. Wala sila. Si Digo nga mismo, wala ka nagawa May parte dyan ng Taiwan May parte dyan ng Pilipinas. At may parte pa ang ibang bansa na kapitbahay natin. Pero sa nangyayari ngayon ang gusto ng China on the basis of the 9 DOS line, kanila daw yan. No? At hindi daw sa atin yan. Yung West Philippine Sea na yan. So ngayon, ang ginagawa ng gobyerno ay siyempre kung si Presidente nag-aalala na baka nga one time magising na lang tayo ay sinakop at naging probinsya na nga ng China katulad ng sinasabi ng dating administrasyong Duterte na mas mabuti pa daw na maging probinsya na lang tayo ng China. So ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon ay nakikipagtulungan ngayon sa Amerika at nagkakaroon ng military alliance tayo dyan. At kung mapapansin mo nito mga nakaraang taon ay nagkaroon ng military exercise dito sa ating bansa. Kasama dyan ang pagdadala ng mga military equipments dito sa ating bansa upang palakasin ang ating military defense. Isa dito ay ang pagdadala ng mga Typhoon missiles. No? Kasama dito kasi dalawang klase ito. Yung isa Tomahawk missiles at yung isa M6 missiles. Yung isang missiles ay protection para sa yung mga missiles yan sa kalupaan. Yung isa naman para sa karagatan at sa himpapawid. So yan ay nakabaon yata dito, nakapwesto dito sa ating bansa. At yan ay ginagamit for the purpose of
training no ng ating mga Pilipinong militar. Hindi yan hindi yan para maging isang instrumento upang lusubin ng China, sapagkat itong Pulong Duterte ang sinasabi niya, itong mga military equipments ng Amerika na nandito ngayon sa loob ng ating bansa ay nakatutok direkta sa China, sa mainland. Sa mainland. Ano ba mainland? Yung Beijing, di ba? Beijing, yes. So, the moment ito ay pinaputok ng Amerikano, dire-diretso to dun sa dire-diretso to dun sa teritoryo, sa lupain ng mga injek. So, medyo sabi ni Pulong, ito you are provoking war against China. Oo, nagpo-provoke kayo. Imbis na yung mga korupsyon ng inyong inaatupag ay itong pagpapalawak at pagpapabilis ng modernisasyon ng ating armed forces ang inyong inaatupag. Kaya ang sabi ni Pulong tuloy sa ating administrasyon, ano ba kayo? Mga kampon ba kayo ng Amerika o CIA? At binibigyan nyo ng proteksyon at interes ang mga CIA at Amerika. Imbes na dito na lang kayo sa loob ng Pilipinas at instead na tanggalin nyo dapat yan. Yung mga missiles na nakatutok sa China. Yun ang reklamo niya. Sumagot ang ating undersecretary ng PCO. At sinabi niya, siyempre, pagtatanggol ng ating undersecretary ang ating pamahalaan tungkol sa mga desisyon na pang-military. Ang sabi ni Yusek, itong mga binibigay na tulong na pang-militar ng gobyernong Amerika ay para i-train ang ating mga military at palakasin ang ating depensa in case there will be lalo na ngayon na mayroong threat sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Kinakailangan bigyan natin ng proteksyon ng ang ating bansa. Hindi katulad nung nakaraang administrasyon na nagsilbing bilang isang inutil ang Duterte administration. At ito ay admitted naman ng dating presidente. At may pinakita ditong isang news article ang ating undersecretary na nagsasabi na inutil ang dating administrasyon pagdating sa pagbibigay ng proteksyon sa ating soberenya, sa ating teritoryo, at lumalabas na ang dating administrasyon ay pro-China. Hindi ba halata, attorney? Doon nag-react ang Congressman Pulong Duterte at sinabihan ng ating undersecretary na dapat mag-research ka muna bago ka nagsasalita at tingnan mo yung historical facts about this. Ano daw? Sinabi ni Pulong yun kay Attorney Claire, putragis, wala pa sa kalingkingan niya si Attorney Claire. Putragis, anak ng kamote, O sige, tuloy. China's position. Sinabi niya yun, attorney. Kanina lamang. So, para kanina lang sinabi. Tama ang ginagawa ng October 28, kahapon. Sinabi kahapon daw ni Pulong Maabsat. Administrasyon, kahit naman kunwari ako'y presidente ng bansa. Ang unang-una kong iisipin ay ang kapakanan ng aking bansa at ng aking mamamayan. Contrary dito sa sinasabi ni Pulong at ni Kiko Barsaga na ang pagposisyon dito ng mga military, yung ganyang military exercises na nangyayari dito sa ating bansa ay magdudulot ng kapahamakan at malalagay sa panganib ang milyong-milyong buhay ng mga Pilipino kapag nanatili ang mga equipments na yan ng Amerika katulad ng Typhoon na missiles. Ito ay mukhang contrary doon sa kanilang pinagagawa nung araw nung sila pa ay nakapupo sa kapangyarihan. Nung panahon wala tayong naisip na AFP modernization. Wala. Wala silang ginawa noon kundi papasukin ng China dito. Dalawang China na pumasok doon sa ating exclusive economic zone. Pagbawalan mismo ang ating Philippine Coast Guard na magdala ng pagkain doon sa isang barko na nakatalaga doon upang proteksyonan din yung part ng ating exclusive economic zone. Ang dami na nakapasok dito, ang dami nakabili ng property mga incheck dito. Agoy. Tapos pumapasok diyan sa West Philippine Sea. Pumapasok dito sa may Masinloc, sa may Zambales, sa may Palawan, and other parts of the country na nakaharap dyan sa South China Sea. So delikado, and we need to protect our interest.
pagdating sa ating teritoryo, diyan sa soberenya ng ating bansa. So tama lamang ang ginagawa ng ating Pangulong Marcos na makipag-coordinate sa isang superpower din. Kasi ang China, pag tayo nilabanan niya, sinakop tayo niya, wala tayong magagawa. Without the help of the American government, we can do nothing. Kung yung Taiwan ang iisipin natin, Japan, kulang yung tulong na yan. Talagang sa dapat talaga sa Amerika tayo kumuha ng tulong dito, at sila naman palagi ang nagtatanggol din sa atin kapag tayo ay nalalagay sa alanganin. So kung bibigyan mo nga ng analysis tong atake ni Kiko Barsaga at ni Pulong Duterte, medyo nagkakahawig ang objective. Bistado ang galawan. Bistado. Kasi ang pinupunto, Philippine Coast Guard. West Philippine Sea. Magugulat ka. Diba, yun nga ang nag-umiikot, nagugwardya. Pulis ng karagatan yan. Oo. Diba? Ang kaninang lahat ng sinasabi ay nagmumukhang pro-China statements. I mean, are you not happy na magkakaroon nga tayo ng modernization? Whether walang usapin ng West Philippine Sea o yung China, talaga namang dapat yun ang patunguhan, attorney, partner, mga kayubi, hindi ba? Sabi nga ni Browner tsaka ni Tariela ng Philippine Coast Guard, itong mga inilalabas na mga statement ni Kiko Barsaga, ni Pulong Duterte, these are divisive statements. Dividing the Filipino people politically. Lalo niyang pinagwawatak-watak ang taong bayan. Instead of helping the government to unite the Filipino people, no, so that we can stand as one, no, one Philippines. Diba? Sa kanila ang punto parang sa kanila nagpapalala pa. Sa kanila parang nag-create sila ng tension. Sa ating bansa na parang mag-away-away kayo. Okay, magkasundo dyan. Okay, magkasundo. Salangotin nyo ang gobyerno. Yun ang parang gusto nilang mangyari. Yes, so ang pakikipagtulungan sa Amerika at ang modernisasyon ng armed forces ay upang palakasin, no, ang ating posisyon, no, sa military, pagdating sa military, at upang maproteksyonan ang West Philippine Sea na patuloy at patagal nang gustong kuhanin sa atin ng bansang China. Biruin mo, ilang libong mangingisda ang nawawalan ng pagkakakitaan dahil sa kagagawan ng mga incheck, preventing them na makapangisda doon sa West Philippine Sea. At kung hindi na sila pinapayagan at kinakanyon sila ng tubig, ano mangyayari sa mga pamilyang, miyembro ng pamilya ng mga mangingisda na to? Coast Guard natin, nanliliit nga ng Tsaka parang luma na, attorney. Luma na, so we need to modernize. Kita mo yung pagka kakanyonin, para tayong nagmumukhang basang sisiw. Lalaki ng barko nila. Tapos bago. Dapat dyan, humingi tayo ng barkong malaki, tapatan natin. Yun nga, galing bakit sa hindi Amerika. natin tapatan? Ganun kalaki din, no? Yan na nga, kumikilos ang ating administrasyon na i-modernize at mabigyan tayo din ng mga malalaking barko. But of course, tayo naman, attorney, mga kayubi, we're more on the diplomatic side. Yeah, tayo nga, nanalo na tayo sa kaso through the diplomatic protest, di ba? Kaya nga deklaradong atin yan, Di ba? Tsaka yung sa usapin ng UNCLOS, di ba? Sa UNCLOS. Yung 200 economic zone, yung 200 miles na yan. So, para sa lalong madaling panahon, nais ng gobyerno na magkaroon agad ng AFP modernization. Yeah, yun ang gusto ng ating Pangulo. Yun. Dapat magtuloy-tuloy yan at hindi nyo dapat sinisira ang diskarte ng administrasyon. Correct. Oops. Salamat, Attorney Rene Bueno at mga kabsat, no. So yan po yung statement at ang sinabi ni Pulong, no, mga kabsat, ko po na may problema siya kasi ba't pumapasok daw dito yung tulong ng Amerika. Nako po. Kaya ito, mga kabsat, mga pro-China ng mga kabsat, nako po. Alam na this, no? Kung talagang sila, kanino sila pumapanig. Pero yung mga ganitong klaseng tao, nako po, alam na natin ang galawan nila. Kasi nga, biro nyo, hindi nga nila kaya ipagtanggol yung mga Pilipino, di ba? Na nagbubuwis ng buhay dyan.
Inutil na naman talaga itong si Digong, attorney rin. Tayaga. Pulong, paano na yung lugar mo? Binabaha pa din. Sana 51 billion ang nakuha mong budget. Naku, wala tayong magagawa. Binabaha talaga dyan eh. Mark Bon Jovi Pangan. Ngangaw din ng ngangaw doon sa akin. Alright, so yun muna ang na mag-dinner muna. Alas 9 naman, mag-dinner naman tayo. Tapos, back to live stream na naman tayo mamaya. Kasi kailangan ko bumawi kasi wala tayong live stream kahapon. No, Mabsat. Meron tayong upload pero walang live stream. Alam nyo naman kung nasaan tayo, di ba, Mabsat kahapon. Especially yung mga ka-Facebook ni Maestro. Nakikita nyo kung anong pinagagawa ni Maestro halos araw-araw. But anyway, Mabsat, so thank you very much po sa mga nandito. Wala pa kanina, thank you very much po. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, like and subscribe. Ilan na ba yung like natin? Hindi ko mula napansin. Tapos tinapos ko na ba yung poll natin? Check ko nga. Tinapos ko na ba yung poll natin? Hindi pa yata, no? Ongoing pa. Wait. There's more. Ayan. Ayan, tagal. Naglo-loading. Ayan. Mukhang hindi ko pa tinapos, mga kapsan. Ang dami namang harang ni Maestro. Hinarangan ako. Okay, tapusin natin to. Merong 122 votes. Tiwala ka ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang nagsabing tiwala, mga kapsat, is 95%, mga kapsat. Yung mga garapatang DDS, 5% lang, mga kapsat. Putragis. Ayan pa yung resulta ng ating poll, mga kakapsat. Ayan. 95% versus 5% po out of 122 votes. So maraming salamat po sa mga nagtitiwala pa rin kay Pangulo. Tuloy-tuloy lang ating suporta, lalo na gumaganda ang ating pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos, especially sa pagtatanggol sa ating bansa, no? Hindi talaga tayo hindi niya hinahayaan na basta-basta lang tayong binubuli o kaya iniisahan ng mga dayuhan. Alright, so yan ang ating Pangulo. Makabayan talaga. Maraming salamat. Kita-kita lang tayo mamaya. Dinner lang tayo saglit kasi medyo nararamdaman ko na yung gutom ko, mga kapsat. Alright, thank you very much. Maestro Paul is signing off. Hanggang sa muli, kita-kits tayo mamaya. Paalam. Bawat hakbang, tinig ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat